Hello, kamusta ka at welcome back sa channel ko. Alam mo ba kung ano ang isa sa pinakamahirap tanggapin sa buhay? Hindi yung iniwan ka. Ang mas masakit, yung araw-araw mong tinatanong ang sarili mo kung saan ka ba nagkulang. Paulit-ulit mong binabalikan ang bawat usapan, bawat away, bawat pagkakataong baka pwede mo pang inayos. Tapos habang ginagawa mo yon, pakiramdam mo unti-unti kang nauubos. Kung naranasan mo na to, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Halos lahat ng tao, kahit gaano pa katatag, dumadaan sa puntong parang gumuho ang mundo dahil sa isang taong mahal nila. Kahit matanda na tayo, kahit marami na tayong pinagdaanan sa buhay, iba pa rin talaga ang sakit kapag ang taong akala mong makakasama mo habang buhay ay piniling lumayo. Minsan ang masakit pa, wala man lang paliwanag, bigla na lang siyang nagbago. Dati, halos hindi ka kayang hindi ka usapin. Ngayon, kahit simpleng kumusta mo, parang napakabigat na para sa kanya. At doon nagsisimula ang napakaraming tanong sa isip. May mali ba sa akin? Hindi ba ako naging sapat? May iba na ba siya? Pero gusto kitang tanungin, ilang gabi ka nang hindi makatulog kakaisip sa mga tanong na iyan? At may nabago ba? O lalo ka lang nasaktan? Kaya kung iniwan ka ng taong mahal mo, may isang bagay kang kailangang maintindihan. Hindi lahat ng gusto mong sagot ay makakapagpagaan ng pakiramdam mo. Minsan, kahit malaman mo pa ang buong katotohanan, masasaktan ka pa rin. Kaya ang tunay na laban ay hindi ang hanapin ang dahilan kung bakit siya umalis. Ang tunay na laban ay kung paano mo hindi hahayaang mawala ang sarili mo habang pilit mong hinahabol ang taong ayaw ng manatili. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na huwag mong gagawin kapag iniwan ka ng taong mahal mo. Dahil sa totoo lang, hindi ang paghihiwalay ang kadalasang sumisira sa isang tao, kundi ang mga maling desisyong ginagawa niya pagkatapos niyang maiwan. Isipin mo ito. Kapag nadapa ka habang naglalakad, hindi ka naman mananatiling nakahiga sa kalsada, hindi ba? Tatayo ka. Lilinisin mo ang sugat mo, magpapagaling ka. Pero pagdating sa puso, bakit parang gusto nating manatiling nakalugmok? Bakit parang gusto nating yakapin ang sakit sa halip na unti-unti itong bitawan? Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ay ang habulin ang taong malinaw ng piniling umalis. Oo, alam kong mahirap, lalo na kung mahal na mahal mo siya. Natural lang na gusto mong ayusin ang relasyon. Natural lang na gusto mong ipaglaban ang taong naging mahalaga sa buhay mo. Pero may malaking kaibahan ang pagmamahal sa pamimilit. Kapag paulit-ulit kang nagmamakaawa, nagsusuma mo, o halos araw-araw kang nagte-text kahit hindi ka na sinasagot, hindi na pagmamahal ang nakikita. Unti-unti mo nang isinusuko ang respeto mo sa sarili. May kasabihan nga, ang pinto na ayaw nang bumukas, kahit gaano mo kalakas sipain, hindi rin magbubukas kung may naglock mula sa loob. Ganoon din ang puso ng tao. Kapag pinili na niyang umalis, hindi mo siya mapipilit manatili sa pamamagitan ng pagmamakaawa. At alam mo ang masakit? Habang lalo mo siyang hinahabol, mas lalo niyang nararamdaman na kaya kanyang bitawan anumang oras. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil alam niyang kahit anong gawin niya, nandyan ka pa rin. Hindi ibig sabihin nito na huwag mong ipaglaban ang relasyon, pero darating ang punto na kailangan mong malaman ang kaibahan ng paglaban at pagkapit sa isang bagay na wala na talagang buhay. Parang halaman lang yan. Kahit araw-araw mo pang diligan kung matagal na itong patay, hindi na ito muling mamumulaklak. At minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay hindi ang lumaban ng lumaban. Ang pinakamatapang ay ang tanggapin na tapos na. May isa pang bagay na madalas gawin ng mga taong nasasaktan. Ginagawa nilang sentro ng buong buhay nila ang taong nang iwan. Pagkagising siya agad ang naiisip. Bago matulog siya pa rin ang nasa isip. Araw-araw chine-check ang Facebook, Instagram, TikTok, Messenger. Tinitingnan kung online ba siya, kung may bago na ba siyang kausap, kung sino ang nag-like sa post niya, kung may bago na ba siyang kasama. Ang problema rito, bawat pag-check mo sa kanya, para kang kusang bumabalik sa sugat na nagsisimula pa lang sana maghilom. Isipin mong may sugat ka sa braso, araw-araw mo itong kinakamot. Sa tingin mo ba gagaling ito? Hindi. Mas lalo lang itong lalalim. Ganyan din ang emosyon. Hindi ka makakausad kung araw-araw mong pinapaalala sa sarili mo ang taong sinusubukan mo sanang kalimutan. Minsan, ang kailangan mo ay hindi closure mula sa kanya,
Yung makailangan mo ay pahinga mula sa kanya. Hindi ibig sabihin na galit ka. Hindi ibig sabihin na immature ka. Ang ibig sabihin lang, pinipili mong protektahan ang kapayapaan ng isip mo. May mga taong hindi natin kailangang kalabanin. Kailangan lang nating tigilan ang kakahabol. At alam mo kung ano ang nakakatuwa. Kapag tumigil ka ng kakatingin sa buhay niya, doon mo unti-unting mapapansin ang sarili mong buhay. Mapapansin mong may pamilya ka palang naghihintay sa'yo. May mga kaibigan palang gustong makita kang ngumiti ulit. May mga pangarap ka palang nakalimutan dahil sobra kang nakatutok sa isang tao. Unti-unti mong marirealize na hindi pala siya ang buong mundo mo. Parte lang siya nito. At kapag nawala ang isang parte, hindi ibig sabihin tapos na ang buong kwento. May isa pa akong gustong sabihin, lalo na sa mga taong ang unang ginagawa kapag iniwan ay sinisisi ang sarili. Ito ang isa sa pinakamapanganib na bitag. Kapag nasaktan tayo, madalas iniisip natin na baka kung mas naging mabait tayo, baka kung mas naging sweet tayo, baka kung mas gumanda tayo, baka kung mas yumaman tayo, baka kung mas nagtiis pa tayo, hindi siya aalis. Pero hindi palaging ganoon ang katotohanan. May mga taong umaalis hindi dahil kulang ka. Umaalis sila dahil iba na ang gusto nila. And tandaan mo ito. Magkaiba ang hindi ka sapat sa hindi kayo para sa isa't isa. Kapag hindi nagtagpo ang dalawang tao, hindi ibig sabihin may depekto ang isa. Minsan, magkaiba lang talaga ang direksyon ng buhay. Parang sapatos. Kahit gaano kaganda ang sapatos, kung maling sukat naman, masasaktan lang ang magsusuot. Hindi dahil pangit ang sapatos. Hindi lang talaga akma. Ganon din ang relasyon. Kaya bago mo husgahan ang sarili mo, tanungin mo muna. Talaga bang ikaw lang ang may pagkukulang? O baka pareho lang kayong hindi na naging masaya? O baka siya mismo ang may laban na hindi mo kayang solusyonan? Kapag iniisip mo kasi na ikaw lang ang problema, dinadala mo ang responsibilidad na hindi naman lahat ay para sa'yo. At habang pasan-pasan mo ang bigat na iyon, mas lalo kang nahihirapang bumangon. Nararamdaman mo ba kung gaano kabigat iyon? Parang may pasan kang malaking bato sa dibdib araw-araw. Kahit ngumiti ka sa harap ng ibang tao, pag uwi mo sa bahay, ikaw na naman ang kausap ng sarili mong isip. At ang pinakamalaking kalaban mo, hindi na ang taong iniwan ka, kundi ang sarili mong mga iniisip. Kaya may isa pang bagay na huwag mong gagawin. Huwag mong gawing misyon sa buhay ang patunayan sa kanya na nagsisi siya. Alam kong maraming nagsasabi, magpayaman ka para pagsisihan ka niya. O kaya, magpaganda ka para habulin ka ulit. Walang masama sa pag-aayos ng sarili. Walang masama sa pag-unlad. Pero kung ang dahilan mo lang ay para mapansin ka ulit ng taong umalis, hindi ka pa rin tunay na malaya. Isipin mo ito, parang nagtatayo ka ng napakagandang bahay. Pero ang bawat pako, bawat semento, bawat pintura, hindi para sa'yo, kundi para lang mapasilip ang kapitbahay. Anong mangyayari kapag hindi naman siya tumingin? Baka isipin mo, wala na ring saysay ang lahat ng pinaghirapan mo. Samantalang kung ginawa mo ang lahat para sa sarili mo, kahit walang pumalakpak, panalo ka pa rin. Kaya kung gusto mong magpapayat, gawin mo dahil gusto mong humaba ang buhay mo. Kung gusto mong mag-ipon, gawin mo dahil gusto mong magkaroon ng magandang kinabukasan. Kung gusto mong matuto ng bagong skills, gawin mo dahil gusto mong lumawak ang mundo mo. Hindi dahil umaasa kang isang araw, makikita niya ang pagbabago mo at sasabihing, sayang, siya pala ang nawala sa akin. Kapag ang kaligayahan mo ay nakadepende pa rin sa magiging reaksyon niya, hawak pa rin niya ang buhay mo kahit matagal na siyang umalis. At hindi mo deserve ang ganoong klase ng pagkakakulong. May isa pa akong napapansin na madalas mangyari. Kapag sobrang nasaktan ng isang tao, bigla na lang siyang naghahanap ng kapalit. Hindi dahil mahal niya ang bagong tao, kundi dahil gusto lang niyang takasan ang sakit. Ito ang tinatawag ng iba na rebound. Sa umpisa parang gumagaan ang pakiramdam. May kachat ka na ulit, may kasama ka na ulit kumain, may nagtatanong na ulit kung kumusta ka. Pero kapag hindi pa talaga naghihilom ang puso mo, may posibilidad na ikumpara mo ang bagong taong iyon sa dati mong minahal. Kapag hindi siya nag-reply agad, may isip mo ang ex mo. Kapag may maliit kayong hindi pagkakaunawaan, babalik lahat ng dating sakit. At ang kawawa rito ay hindi lang ikaw, pati ang taong nagmamahal sa iyo ng totoo. Hindi niya kasalanan ang sugat na iniwan ng ibang tao. Kaya huwag mong gawing gamot ang ibang tao. Dahil ang tao ay hindi painkiller. Ang tunay na paghilom ay nagsisimula kapag natutunan mong maging maayos kahit wala munang kapalit. Hindi madali ang mag-isa. Pero minsan dun natin nakikilala ang tunay nating sarili. Noong may relasyon ka pa, baka halos lahat ng desisyon mo ay nakaikot sa inyong dalawa. Ngayon, may pagkakataon kang tanungin ang sarili mo.
Ano ba talaga ang gusto ko? Ano ang mga pangarap na isinantabi ko noon? Ano ba ang singva na nagpapasaya sa akin kahit walang ibang kasama? Napakahalagang tanong niyan. Dahil may mga taong buong buhay nilang hinahanap ang tamang partner, pero hindi nila kailanman nakilala ang sarili nila. At paano ka pipili ng tamang tao kung hindi mo alam kung sino ka? May isa pang pagkakamali na tahimik pero napakadelikado. Ang ikwento sa lahat ng tao ang bawat detalye ng paghihiwalay ninyo. Normal lang ang maglabas ng sama ng loob. Normal lang ang umiyak sa pamilya o sa tunay na kaibigan. Pero mag-ingat sa sobrang pagbabahagi. Hindi lahat ng nakikinig ay may malasakit. May iba na nakikinig lang dahil gusto nilang may maikwento sa iba. May iba naman na habang umiiyak ka, lihim ka ng hinuhusgahan. Kaya piliin mong mabuti kung kanino mo ibubukas ang puso mo. May mga sugat na mas mabilis gumaling kapag hindi palaging kinukuskos sa harap ng maraming tao. May kasabihan nga, hindi lahat ng kumakatok sa pintuan mo ay bisita. Ang iba, usisero lang. Protektahan mo ang kwento mo. Hindi dahil nahihiya ka, kundi dahil mahalaga ang kapayapaan ng isip mo. At higit sa lahat, huwag mong hayaang mawala ang respeto mo sa sarili. Dahil kahit gaano ka nasaktan, kahit gaano ka iniwan, kahit gaano kabigat ang nangyari, hindi ibig sabihin na wala ka ng halaga. Ang halaga mo ay hindi nakabase sa desisyon ng isang taong umalis. Hindi nababawasan ang ganda ng buwan dahil may isang taong hindi tumingala. Hindi humihinto ang araw sa pagsikat dahil may isang taong piniling isara ang kurtina. At ganoon ka rin. May halaga ka kahit may taong hindi na nakita ang halaga mo. May pagmamahal na darating sa tamang panahon. Pero bago iyon mangyari, sana ang unang taong tunay na magmahal sa'yo ay ang sarili mo. At alam mo, may gusto akong sabihin na baka hindi mo pa narinig sa iba. Hindi lahat ng taong umalis ay dapat balikan. Minsan kasi, kapag lumipas na ang ilang buwan o ilang taon, bigla silang magpaparamdam. Isang simpleng, "Hi!" Isang, "Kumusta ka na?" O kaya isang reaksyon sa lumang larawan mo. At dahil matagal mo silang minahal, parang biglang bumabalik ang lahat ng alaala. Yung unang date ninyo, yung mga tawanan, yung mga pangarap na sabay ninyong binuo. At sa isang iglap parang gusto mong maniwala na baka ito na ang pagkakataong maayos ang lahat. Pero sandali lang, bago ka muling magbukas ng pinto, tanungin mo muna ang sarili mo. Nagbago ba talaga siya? O baka nalulungkot lang siya ngayon? Bumalik ba siya dahil na-realize niyang mahal ka niya? O bumalik lang dahil wala na siyang ibang mapuntahan? Napakahalaga ng tanong na iyan. Dahil minsan ang pagbabalik ng isang tao ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabago. May mga taong bumabalik dahil komportable sila sa'yo. May mga bumabalik dahil alam nilang tatanggapin mo pa rin sila. At may mga bumabalik dahil nasubukan na nila ang iba, pero hindi naging maayos. Kung tatanggapin mo agad ng hindi nag-iisip, baka maulit lang ang parehong kwento. Parang pelikulang napanood mo na. Pareho pa rin yung ending. Nagbago lang ang eksena, kaya huwag mong hayaang ang lungkot ang magdesisyon para sa'yo. Hayaan mong ang karunungan ang manguna. May isa pang bagay na gusto kong ipaunawa sa'yo. Huwag mong isipin na huli na ang lahat para maging masaya. Maraming tao ang naniniwala na kapag nawala ang pinakamamahal nila, tapos na rin ang pinakamagandang parte ng buhay nila. Hindi totoo iyon. Isipin mo ang isang puno. Kapag nalaglag ang lahat ng dahon nito, mukha itong patay. Pero alam ng puno na hindi pa iyon ang katapusan. Tahimik lang itong naghihintay ng tamang panahon para muling mamulaklak. Ganon din ang buhay. May mga panahon na parang wala ng kulay ang lahat. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala ng pag-asa. Minsan, ang pinakamagandang kabanata ng buhay natin ay nagsisimula pagkatapos ng pinakamasakit na pahina. Kung hindi ka iniwan, baka hindi mo natuklasan kung gaano ka pala katatag. Kung hindi ka nasaktan, baka hindi mo natutunang pahalagahan ang sarili mo. Kung hindi ka nawalan, baka hindi mo nakita ang mga taong tahimik na nagmamahal sa'yo habang nakatingin ka lang sa isang taong unti-unti nang lumalayo. At alam mo kung ano ang napakagandang regalo ng panahon? Unti-unti nitong binabago ang pananaw natin. Darating ang araw na maaalala mo siya nang hindi ka na umiiyak. Maaring mapangiti ka na lang. Maaring maisip mo na lang, "Salamat. Dahil kahit nasaktan ako, marami akong natutunan." Hindi ibig sabihin na makakalimutan mo ang lahat. Ang ibig sabihin lang, hindi ka naalipin ng nakaraan. At iyon ang tunay na kalayaan, hindi ang burahin ng alaala. Kundi ang maalala ito nang hindi na nawawala ang kapayapaan ng puso mo. Kaya kung ikaw ang taong iniwan ngayon, gusto kong sabihin ito sa'yo. Huwag mong madaliin ang paghilom. Hindi ito karera. May mga araw na magiging maayos ka. May mga araw na bigla kang malulungkot ulit. Normal lang yon. Hindi ibig sabihin na bumabalik ka sa umpisa. Ibig sabihin lang, tao ka.
At ang puso ng tao ay hindi gumagaling sa isang iglap. Unti-unti, paisa-isang hakbang, paisa-isang umaga, paisa-isang gabi, hanggang sa isang araw, magugulat ka na lang. Nakakatawa ka na ulit. Nakakakain ka na ulit ng may gana. Nakakapunta ka na sa mga lugar na dati ninyong pinupuntahan nang hindi na mabigat ang dibdib mo. At sa araw na iyon, maiintindihan mo na ang pag-alis niya ay hindi pala katapusan ng kwento mo. Isa lang pala itong kabanata. At ikaw ang may hawak ng susunod na pahina. Kaya bago natin tapusin ang video na ito, gusto kong mag-iwan ng isang simpleng paalala. Kapag iniwan ka ng taong mahal mo, huwag mong habulin ang taong ayaw ng manatili. Huwag mong kalimutan ang sarili mo habang pilit mong inaabot ang isang taong lumalayo. Huwag mong hayaang ang halaga mo ay nakabase sa opinyon ng isang tao. At higit sa lahat, huwag mong isara ang puso mo sa posibilidad na may mas maganda pang naghihintay sa tamang panahon. Kung may isang bagay kang natutunan sa video na ito, isulat mo sa comment section ang salitang babangon ako. Gusto kong mabasa iyon dahil baka ang simpleng komentong iyon ang magbigay rin ng lakas sa ibang taong dumadaan sa parehong sakit na nararanasan mo ngayon. Kung naging makabuluhan ang video na ito para sa iyo, huwag mong kalimutang i-like at i-share ito sa isang kaibigan o kapamilyang kailangan ding marinig ang mensaheng ito. At kung gusto mo pa ng mas marami pang usapang tungkol sa buhay, pag-ibig, stoic wisdom, at mga aral na makakatulong sa iyo na maging mas matatag at mas payapa, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating kwentuhan. Laging tandaan, hindi nasusukat ang halaga mo sa taong piniling umalis. Nasusukat ito sa tapang mong bumangon, magmahal muli ng sarili, at ipagpatuloy ang buhay kahit mabigat ang dinaanan mo. Ang sugat ay maaaring manatili bilang alaala, pero hindi nito kailangang maging kulungan ng kinabukasan mo. Kaya ngumiti ka, huminga ka ng malalim, harapin mo ang bagong araw. Dahil habang may tibok ang puso mo, may pag-asa. At habang may pag-asa, may pagkakataon kang muling maging masaya. Maraming salamat sa panonood at tandaan mo, ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang makita kang pinagsisisihan. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang makita mong masaya ka na, kahit hindi na siya bahagi ng buhay mo.